patuloy na pinagpapala po niya. No? Pinagpapala po ba tayo ng Diyos? Amen. Okay. So dapat, proud tayo na pinagpapala po tayo ni Lord. Tama po? Amen. Bakit? Kasi malakas tayo, masigla tayo, di ba? Hindi tayo nagkakasakit. Tama po? Lahat na mga blessing ay ibinigay po ng ating Panginoon sa atin. Okay? At ang Kristiyano, natural po yan na may mga nararanasan na mga pagsubok, di ba? Problema, suliranin, pagsubok sa buhay. Tandaan po natin yung mga bagay na yan kung bakit inaalaw po ni Lord para tayo matuto sa buhay. Tama? Kasi kung wala ng pagsubok, di ba? Sarap ng buhay, di ba? So, lahat pong yan, no? Ay inaalaw ni Lord para tayo ay maging masigla. No? Para tayo ay patuloy na maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Kaya dito sa ating binasa, of course, dito po tayo ngayon mag-aralan, no? Ng mga salita po ng Diyos. Okay? At alam po natin na ang mundo ngayon na atin pong ginagalawan ay napaka-busy. Yan? Busy po sila. Okay? Sa atin, bilang Kristiyano, hindi naman kailangan na talaga yung busy kasi araw-araw naman talaga tayo busy. No? Sa una, of course, sa paglilingkod sa Lord. Pangalawa, busy sa buhay po natin sa mga ginagawa, no? Sa araw-araw. Okay? Kaya, itong darating na December 25, ano pong meron sa mundo? Pasko daw. Diba? Diba? Kaya, ang ginagawa ng mundo, dahil may Pasko sila, ay nagsiselebrate sila ngayon. Diba? Ang ginagawa ng mundo ngayon, ay masigla mga tao. Kung nakikita mo, no? Pati ang ekonomiya, masigla. Diba? Kasi nga, ay talagang sineselebrate po nila yung tinatawag po nilang Pasko. Okay? Ngayon, yung word na Christmas, uugatin natin. No? Kasi, hanggat hindi natin naintindihan at unawaan, akala natin, okay lang. No? Okay lang yung word na Christmas o Pasko. Okay. Pag araw ng Pasko ng mundo, ano pong ginagawa ng mga tao? Anong ginagawa ng tradisyon? Nagpa-party, di ba? Oo. Christmas party, busy po yan. Meron sila exchange gift. No? Sa totoo lang, exchange gift, wala naman talagang binigay dyan. Nagpalit lang kayo, no? Okay? Meron namang, syempre, nagluluto, no? Para pakain. So, ang iba naman ay hindi pa kontento, ay naglalasingan, di ba? No? Nagkakantahan. Okay? Ang resulta tuloy, pagka natapos na, kaguluhan na. Dahil nga, puro nalasing. Di ba ba? So, ganun po yung mundo no? Yun ang sistema ng mundo. Pero, bakit natin itong talakayin? Sapagkat, ang gusto po ni Lord, maintindihan natin, wanawaan, na ito ba ang Christmas o Pasko na sinasabi ng mundo? Ay ito po ba katuruan ng ating Panginoon? Di ba? Ito po ba ay katuruan na kung saan i-insist ng Panginoon sa atin para po ito ganapin? Okay? At ito po yung salitang Christmas, no, tandaan po natin, ay Christ at saka Mass. Yung tinutukoy po doon, di ba? Dinugtong lang Christmas. No? Sabi nila, Christ at saka Mass. Okay? So, ito po, huwag natin kalimutan na kung bakit ito nila sineselebrate during that time, during Roman Empire, no? Na tinatawag po itong
si Emperor Aurelian, no, bago po si Constantine, talaga hong ginaganap na po nila ito. Right? Pero sa anong dahilan? Sa kapanganakan ba ng Panginoong Kristo? Hindi po. Sa dahilan ng Diyos-Diyosan during the time. No? Kasi kinikilala nila dating Diyos, ito po yung Saturn, kaya nga meron tinatawag na Saturnalia kasi ibig sabihin fiesta. No? Fiesta po ng kanilang Diyos-Diyosan. Okay? So tingnan niyo po, pagka fiesta ba ng Diyos-Diyosan, ano po bang ginagawa ng mga tao? Kapatid. Ano pong ginagawa nila? Nagproprosesyon. Tama po? Binubuhat ang... Sinong binubuhat nila? Ang mayor ba o ang santo? Siyempre, ang santo nila, yung may fiesta na sineselebrate nila. Okay? Tingnan niyo po kung paano sinabi ng ating Panginoon tungkol po sa Rebulto Santo, no? Katulad po sa pinag-aralan natin last week, no? Yung tinatawag po ng katapatan ng Diyos sa tapat ng kanyang lingkod, si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Tandaan niyo po 'yon? Okay? So ito naman po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi po ni Lord sa Isaiah chapter 46 verse 5, sa wikang Tagalog, kanino ninyo ako itutulad at ipaparis at iwawangis ako upang kami ay magkagaya. Verse 6. Anong ginagawa ng mga tao? Sila'y dumudukot ng maraming ginto sa supot at tumitimbang ng pilak sa timbangan. Sila'y nagsisiupa ng panday ginto at kanyang ginagawang Diyos-Diyosan. Tingnan niyo po. No? Sila'y nangagpapatira pa. Oo, sila'y nagsisi-samba. Verse 7, ito po ang matindi. Pinapasa nila siya sa balikat. Totoo po ba? Pagka-piesta nila, anong ginagawa ng mga tao? Mga pagano, anong ginagawa? Pinapasan. Di ba may ano sila, may tagapasan? Ngayon, hindi na usong pasan ngayon. Ano pong ginagawa nila? Sasakyan na. Kinakarga na, di ba? Kinakarga, high-tech na ngayon eh. Diba? Pero ang umpisa talaga niyan, pinapasan. No? Na ano ko yan, na inabutan ko yan, pinapasan ko talaga. No? At hindi naman lingid sa kaalaman ninyo na ako ay bata pa, di ba? At talagang inabutan ko yan na pinapasan yung Diyos-Diyosan sa tuwing meron silang fiesta. Okay? So nung nga tayo, hindi pa napalaya ni Lord doon, di ba? Umaano din tayo sa mga fiesta, di ba? Tuwang-tuwa din tayo. Naakala kasi natin noon, okay lang. Di ba? Kasi ang yun po ang kinamulatan po natin. Tama po? Pero pag-aralan natin ang salita ng Diyos, ito pala ay kinamuhian ng ating Panginoon. Ituloy ho natin mga kapatid. Pinapasa nila siya sa balikat, dinadala nila siya, at inilagay siya sa kanyang dako. O di po ba? Mula sa kanilang kapilya, inaalis po nila yan, pinapasan, and then dinadala niyan sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang dako. Di ba? Kung natandaan nyo, doon sa Quiapo, meron pa nga tinatawag na pagmimit nila, no? Pagtagpo, ika nga, di ba? Oo, may mga puon sila nga, ay itatagpo natin doon sa lugar na yon. Itatagpo natin doon kasi para sila magkita. Di ba? Nakita ba yun? Di naman gumagalaw. Di ba? Sabi nga ni Lord, may mga mata, ngunit di nakikita. May mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. May mga kamay, ngunit higit pa sa paralyzed. Di ba? Hindi nakakatangan, sabi ni Lord. May mga bibig, ngunit hindi makapagsalita. No? Psalms chapter 115 po yan. Verse 5 hanggang sa mga sumusunod. Now, ituloy yung natin mga kapatid. Sabi pa po dito, at siya'y nakatayo mula sa kanyang dako, ay hindi siya makikilos. Totoo po, ang sabi po ni Lord. Si Lord po nasasalita dito. Mga kapatid, tandaan ho natin. Isinulat po ito ni Isaiah. Ang sabi, oo, may dadaing sa kanya, gayon may hindi siya
makasasagot. Di po ba? Tuloy natin. O makapagliligtas man sa Kanya, sa Kanyang kabagabagan. Tingnan niyo po. Hindi ho makasagot, hindi ho makapagligtas sa Kanyang kaguluhan sa buhay. Okay? Bakit? Ilibunto po yan eh. Gawa lang po yan ng tao. Amen po? Okay? Tayo, si Lord ang may gawa sa atin, hindi natin pwedeng gawin si Lord. Kasi siya pong gumawa sa atin. No? Pwede ba yung ang ginawa, siyang gagawa din sa gumawa? Hindi po pwede yun. Okay? Manapay ang gumawa, siya dapat ang ating paglingkuran. Amen? Walang iba kundi ang ating Diyos na buhay, yung totoong Diyos na tinuturo ng banal na kasulatan, yung totoong Diyos na sinasabi ng ating Panginoon na siya po ay ang Diyos na Espiritu at katotohanan. Hindi siya nakikita, ngunit ating naramdaman. Amen po? Okay? Siya po ang Diyos na Espiritu, yun po ang tinuturo ng banal na kasulatan. Kaya hindi po pwedeng gawin ang Diyos na dapat paglingkuran, hindi po. Kundi, ito po kasi ay gawa lamang ng tao at hindi dapat nating paniniwalaan sa ating paglilingkod na ito. Kaya ito po ang nangyari po ngayon. No? Sa pagtakbo ng panahon, tuloy-tuloy po yan, matinding impluensya ng reliyon. Tama po? Kaya hanggang ngayon, ay dala-dala po yan mga kapatid. Kaya ang isang tao o isang anak po ng Diyos, hanggat hindi niya naintindihan at nanawaan ang mga katotohanan ng salita ng Diyos, masasabi niya sa kanyang sarili na ito ay tama, yung pag-celebrate ng tinatawag na Christmas. Tandaan po natin, mga kapatid, ay ito po ay ginawa o pinangunahan nito ng mga emperor during the time. Emperor sa Roma, si Aurelian, no? Si Emperor Aurelian. Hindi ho Aurelio, Aurelian. Okay? At ito po ay kinonsinti naman nito ni Constantine, Emperor Constantine during that time. Nangyari po yan noong AD 274. Noong unang panahon pa po yan, mga kapatid. Okay? So, kung ating babasihan ang banal na kasulatan, ang unang gumawa ng ribulto, sino po? Si Aaron, na kapatid ni Moises. Tingnan niyo po, mga kapatid. Nainip sila, no? Atin na pag-aralan ng nakarang linggo. Nainip sila na hinintay si Moises kasi si Moises kinausap ng Diyos saan? Sa Mount Sinai. Doon po ginawa ng Diyos ang 10 utos. Pero tingnan niyo po, maraming reliyon ngayon may mga 10 utos na nakalagay sa bukana, ngunit wala nakalagay doon na bawal magkaroon ng Diyos-Diyosan. Tinanggalo nila. Pero ang original na sinasabi ni Lord sa 10 utos, number 1 po yan. Na ang sabi ni Lord, huwag kayo magkaroon ng Diyos-Diyosan, ni sambahin man ang anumang larawan o ribulto. Di po ba? Tingnan niyo po, punta kayo sa mga malalaking simbahan, wala po, binurahon na, tinanggal nila. Para palabasin na hindi bawal ang Diyos-Diyosan. Pero, sa banal na kasulatan na ito pong totoo na sinasabi po ng Panginoon, tandaan po natin, ay ang mga gumagawa nito, sabi ni Lord, ay susumpain ng ating Panginoon. Curse. Okay? Exodus chapter 20 po yun, nabasa natin nung nakaraang linggo, no? Sa ating pong pag-aaral. At itong Diyos na yan na ginawa ng tao, hindi rin po yan makapagliligtas. Ang totoo niyan, baliktad. Diba? Pag may sunog, sino ang nililigtas nila? Di ba ang Diyos-Diyosan nila? Di ba baliktad? Imbes na ang Diyos-Diyosan nila magligtas, sila nagliligtas ng kanang Diyos-Diyosan. Anong sabi po ng mga tao pag may sunog? Naku, ang Diyos ko, kawawa naman.
hindi talaga siya makapagligtas. Amen po? So, makita natin yung kaibahan, yung diferensya ng mga naniniwala po sa tinatawag po na ribulto na ginagawang piyesta hanggang ngayon, tuloy-tuloy. Ito pong ginagawa nila ngayon, tinatawag na Christmas. At tandaan po natin, yung Mass, yung pagsamba, mga kapatid, hindi po December 25, first day of the week, ang ating pagsamba sa Lord. Amen po? Ano po ang first day of the week? Sunday. Tama po? Hindi ho Monday ang first day of the week, kundi Sunday. First day of the week. Bakit nangyari yon? Kasi, noong time na yon, noong nabuhay na magmuli ang ating Yesu Kristo, pinuntahan po ng mga lingkod ng Diyos, mga lagad, at doon po sila nagkaroon ng selebrasyon, nagagalak sila, natutuwan sila, sapagkat ang Kristo na napako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay na magmuli after 3 days. Okay? So, basahin po natin mga kapatid ang 1 Corinthians chapter 16 verse 2. No? Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 16 verse 2? Sabi ko dito, upon the first day of the week, let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. So, ang pag-gather nila, fellowship nila, pagsamba nila, tuwing first day of the week. No, during the time, sa panahon na ni Pablo, sa church po ng Corinto, yun po ang kanilang ginagawa, mga kapatid. Kaya ito din po ang ating ginagawa, no? Ang ating pagsamba sa ating Panginoon. Okay? Ngayon po, mga kapatid, ay tandaan po natin na ang word na Christmas ay hindi po yan katuruan ng ating Panginoon. Amen po? Turo po yan ng tao. Okay? Turo po yan ng emperor during the time. Ito po sila ni Emperor Aurelian at saka ni Emperor Constantino o Constantine, no? Na kung saan po ay nakabatay doon sa birthday ng Diyos-Diyosan at ikinunik dito sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At bukod doon, mali ang kanilang ginagawa. Bakit? Kasi po ang kapanganakan ng Panginoong Kristo, hindi ho nakatala sa banal na kasulatan kung anong araw, anong buwan, anong taon. Amen po? At hindi po December 25 yung kapanganakan ng ating Panginoong Kristo. Bakit? Basahin po natin. Aklat po ng Lucas. Luke chapter 2, mga kapatid. No? Para po ating maintindihan, mga minamahal, yung mga pandarambong, pandalaya ng mundo na dapat po natin makita, mga minamahal. Anong sabi ho dito? Noong si Maria at saka si Joseph po, mga kapatid, ay pumunta po sa Syria na magbuhis, mga kapatid, no? Kasi dineclare ni Caesar Augusto na kailangan ang lahat ng mga tao sa lugar na yan ay magbigay ng buwis. Kaya po, sabi ho dito sa verse 6, at ito ay gayon nga na samantalang sila ay naroon, ang mga araw ay naganap na siya ay dapat nang magsilang. During that time kasi, buntis po si Maria. Amen po? Pero yung pagbuntis ni Maria ay lalang na Espiritu ng Diyos. Hindi pa po sila nagsasama ni Joseph. Buntis na po si Maria. Kasi po, lalang po siya ng Espiritu ng Diyos. Amen? Ano pa po sabi dito? At siya ay nagsilang ng kanyang panganay na lalaking anak.
At ibinalot siya sa mga pamigkis ng lampin. Ganyan po, ano pong ginamit? Pamigkis ng lampin. No, dati, nung pinanganak ko, tandang-tanda ko, yung lampin namin, yung yung pambalot ng harina, katsa. Diba? Katsa dati, di ba? Oh, bibili pa yung mother ko ng katsa sa tindahan, tapos, ibababad po yan, lalabhan, abay, lampin na. Diba? So, hindi po katulad sa panahon ngayon. Ang mga bata, pinanganak, ay, noong sila'y pinanganak, ano pong nilalagay? Diaper na. Diba? High-tech na po ngayon. Maganda na yung lagay ng mga bata ngayon. No, ano ba pong sabi dito? At, inihimlay siya sa isang sabsaban. Saan po siya nilagay? Sa sabsaban. Paano sasabihin nila na nung time na yun, pinanak pa Kristo ay taglamig. Samantalang, bakante po yung sabsaban, ibig sabihin, ang mga tupa nasa labas. Ang tanong, ang tupa ba ay nagiginaw pagkataglamig? Hindi ba? Nagiginaw po yung tupa? Hindi siya pwedeng ilabas pag taginaw. Tama? Ibig sabihin, hindi taglamig kasi nasa labas sila. At ang sabsaban ay bakante. Tama? Libre. Kaya dito ho, inihimlay ang ating Panginoon Kristo sa sabsaban. Sa madaling salita, doon po siya pinanganak sa sabsaban. Ito ba? Hindi ho siya pinanganak sa premier. Hindi ho siya pinanganak sa doctor's hospital. Hindi ho siya pinanganak sa clinic. Di po ba? Saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Bakit? Sapagkat walang taong tatanggap sa kanila. Sabi po ng banal na kasulatan, tingnan po. Oh. Walang tao ni isa na nagpasilong sa kanila para maipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa panahon ngayon, napakasarap na mga bata ngayon. Bakit? Pinanganak sa magandang ospital, aircon pa. Di ba? Aircon pa pinanganak, ang sarap. Oh. Walang mga dayami. Di ba? Walang mga damo. Kasi sabsaban, siyempre, may mga damo-damo po yan. O, di ba? Kaya po, ano po ibig sabihin kung bakit doon pinanganak ang ating Panginoon Kristo? Pinakita po ni Lord yung kanyang humbleness. Pagpapakumbaba. Kayang-kaya naman niyang gawin yun eh. Kahit saan siya, sa magandang lugar, sa kaharian, pwede niyang gawin yun. Bakit? Diyos siya eh. Tama po? Pero bakit nandoon? Kasi nagpapakumbaba siya. Nakita ng mga tao na siya po ay nagpapakumbaba. Nandoon ang kanyang puso na kung saan po ay nagpapakumbaba. Ano pa? Ito yun natin. Dahil wala nang silid para sa kanila sa bahay panuluyan. Verse 8, At meron sa lupain ding iyon na mga pastol na nananatili sa parang na nagbabantay ng kanilang kawan sa gabi. O tingnan niyo po yung mga pastol nandoon sa parang nagbabantay ng mga tupa. Ibig sabihin, hindi taginaw. Kasi kung taginaw yan, hindi niya ilalabas ang kanyang tupa. Tama? Okay? So, lihis ang kanilang paniniwala. Nasabi nila, pinanganak ng Panginoon Kristo ay taginaw. Kaya tinapat nila noong December 25. Para sabihin na totoo, tunay, original. Hindi po. Hindi po yan totoo, mga kapatid. Panliling lang po yan, pangdarambong ng reliyon. Para sila ay mapuri, maluwalhati, sila ang maitaas ng mga tao. Okay? Kaya po,
po ay hindi ho tayo naniniwala ng ginagawa ng mundo ngayon na tinatawag po na Christmas. Kasi gawa po yan ng pagano. Pagsabi po pagano, ibig sabihin po, worshippers of idols. Ibig sabihin po, atheist, heretic, agnostic. Diba? Yan po ibig sabihin ng pagano. No? Na sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Nilalabas na nila, mga kapatid, na ang ating Panginoong Kristo ay pinanganak. Tandaan po natin ang pag-celebrate po during the time na mga alagad ng mga apostol ay noong pong ating Panginoong Kristo ay nabuhay na magmuli. Okay? Nagpapasalamat sila sa Lord. Okay? At dapat po natin makita ano ba ang purpose kung bakit pinanganak po yung ating Panginoong Jesucristo. Ano ba ang layunin ng ating Diyos? Kung bakit po siya ay nakatawang tao, kung bakit po siya ay pinanganak sa sabsabat. Basahin po natin ang ating binasa po kanina sa Matthew chapter 1. Verse 21, sa wikang banyaga, ang sabi, Matthew chapter 1, verse 21, "And he shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins." Ito pala ay yung layunin, yung purpose ni Lord. Kung bakit po siya pinanganak, ang dahilan, para iligtas niya ang kanyang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo roon. Amen? Para yata hindi tayo natuwa. Na tayo po ay tinubos ng ating Panginoong Kristo. Diba? Dapat matuwa tayo kasi tinubos tayo ni Kristo. Amen? Kahina yata. Tinubos tayo ng ating Panginoong Kristo. No? Kaya minsan, no? Nakakalungkot minsan, namamaos yung pastor ng salita. Diba? Okay? So, dito po mga kapatid, ay, ang sinabi po dito ni Mateo, kung bakit po kanya po itong sinulat, sapagkat ito po talaga ay nangyari na ganap. Bago po yun, meron na pong hula o prophecy during the time. No? Bago po ang bagong tipan, may prophecy na po. Basahin po natin. Aklat po ng Isaiah chapter 7, verse 14. Hinulaan na po ito ni Propeta Isaias. No? Nang sabi ho niya sa Isaiah chapter 7, verse 14, "Kaya't ang Panginoon nga ay nagbigay sa inyo ng tanda." Sino nagbigay ng tanda? Ang Panginoon, hindi po si Isaias. Hindi po ang tao nagbigay ng tanda. Tandaan po natin ang Panginoon ang siya nagbigay ng tanda. Nasabi, narito, isang dalaga ay maglilihi. Diba? Parang, kung iisipin mo, parang confused, no? Kasi dalaga, tapos naglilihi. Pero walang imposible po sa Lord. Amen? Nagagawa po yan ni Lord. Ano sabi dito? At manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ano po ang ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. Ang Diyos ay sumasa inyo. Ang Emmanuel, God with us. Okay? Ano naman ibig sabihin ng Christ? Pag sabing Christ, ibig sabihin, anointed. Kinasihan.
Di ba? Yun po ibig sabihin, tandaan po natin, no? And then, hula po ito ni Isaias na nagbigay ng tanda ang Panginoon na meron talagang ipanganak. Nangyayari na ba ito during the time? Sa panahon ni Isaias? Hindi pa. Kailan naganap? Noong bagong tipan. Tama? Isaiah chapter 9 verse 6. Kilalanin natin kung sino ito ang batang itong ipanganak. Verse 6, ano sabi? Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Si Kristo po yun. Sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, si Kristo. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Tingnan niyo po. Pag sabi yung nakaatang sa balikat, ibig sabihin, nasa kanya yung kapangyarihan. Amen po? Hindi ito literal na magpapasan siya sa kanyang balikat. Ito ibig sabihin ay ang kapangyarihan ng Diyos Ama na punta sa kanya, nagkaroon din po siya. Kung anong kapangyarihan ng Ama, meron din po siya. Amen po? Ano pa pong sabi yung dito, ituloy natin? At ang kanyang pangalan, tingnan niyo po, ay tatawaging kamangha-mangha. Isa sa pangalan po ng Diyos, yung word na wonderful, kamangha-mangha. Diba? Kung pangalan ang pag-usapan, maraming pangalan ng Diyos. Sa lumang tipan, tinatawag din po siyang I am. No? Kung inyo pong natandaan na inutusan si Moises kay Paraon, sabi ni Moises, Panginoon, pag nandun ako kay Paraon, anong sasabihin ko? Sabi ng Panginoon, pumunta ka roon at sabihin mo kay Paraon na inutusan kita ng ako nga, na ang pangalan ko ay ako nga. My name is I am. Diba? Kaya sa bagong tipan, anong sabi po doon sa bagong tipan? Sabi ni Lord, I am the good shepherd. And the good shepherd giveth his life for the sheep. Di ba? Ano masabi niya? I am the light of the world. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Sabi po ng ating Panginoon. Isa sa pangalan po ng Diyos, yung tinatawag na I am. Ako nga sa Tagalog. Ano pa po? Bukod doon sa pangalan niyang wonderful, kamangha-mangha. Ano pa? Tagapayo, Counselor. Ano pa po? Mga kapatid, makapangyarihang Diyos, Almighty God. Kaya, sabi ng ibang mga grupo reliyon, si Kristo, hindi naman talaga yan mighty God. Ito, sinasabi ni Propeta Isaias. Siya ay Almighty God. Okay? Makapangyarihang Diyos po siya. Okay? Si Isaias nga, naniniwala na si Kristo ay Diyos. Tapos, nakakalungkot, maraming mga reliyon ngayon na hindi naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang paniniwala nila kay Kristo, ordinaryong tao na katulad natin. Hindi po. Hindi po siya ordinaryong taong katulad natin na bagamat siya nagutom, nauhaw, nandoon pa rin ang kanyang pagka-Diyos. Amen po? Bakit? Si Kristo po ba'y nagkasala? Hindi. Ang tao po ba'y nagkasala? Yes. Paano natin i-compare yung sarili natin sa Diyos, sa ating Panginoon Kristo? Iba talaga siya. Diyos po siya. Siya po ang Diyos na katawang tao na hanggang sa kanyang pagkatawang tao ay Diyos pa rin siya. Hindi nawawala yung kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, tama ang sabi ni Isaias, nang sabi ko dito, Almighty God. Almighty God. Makapangyarihang Diyos. Ano pa? Walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan.
Tanyo, maraming pangalan ng ating Panginoon. Ito po yung tunay na Diyos na ating paglingkuran. Amen po? Hindi po siya gawa ng tao. Bakit? Ang tunay na Diyos, hindi ho pwedeng gawin ng tao. Kasi siya na, wala pa tayo dito, Diyos na po siya. Amen? Wala pang mundo, Diyos na po siya. He is our God from everlasting to everlasting. Tingnan niyo po, pag sabing everlasting, walang katapusan. Walang pinanggagalingan. Walang katapusan. Yung Diyos na ating paglingkuran. Ang Diyos-Diyosan ba may katapusan? Meron. Di ba? Oh, pag nabasag, wala na. Bibili na naman ulit. Kaya sabi ng nanay niya na religyoso, sabi niya, anak, bantayan mo naglalako ng Diyos dyan, bili tayo. Di ba? Maraming naglalako. Mga Santo Niño, Santo Niña, nilalako nila, bili na kayo. Ang Diyos ba binibili? Hindi po. Nakakalungkot. No? Matindi, kaya nandoon po talaga yung puot po ng Diyos. Pastor, bakit hanggang ngayon? Napakayaman ng tao yon. Hintayin lang yan sa katakdaan po ni Lord. Di ba? Kasi si Lord naman may katakdaan po yan. Hindi naman tayo nagtatakda, si Lord po. No? Ang mahalaga, alam natin na ang mga ginagawa ng mga taong ito ay nagagalit po ang Diyos dito. Our God is not only love God o pag-ibig na Diyos. He is also the God of anger. Diba? Siya rin ay Diyos ng pagkagalit at puot sa mga tao na hindi makadiyos. Basahin po natin mga kapatid. Ang problema ng marami, sa kanilang pangaral, puro love, puro love, puro love. Hindi ho nila pinapangaral yung galit at puot ng Diyos sa mga tao na masuwayin. Basahin po natin. Romans chapter 1. Ano pong sabi po ng ating kapatid na Pablo, mga kapatid? Romans chapter 1, verse 18. Sabi dito, for the wrath of God. Napupot ba ang Diyos? For the wrath of God is revealed from heaven. Laban kanino? Against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Dala-dala nilang katotohanan, hinahawakan nilang katotohanan, ngunit ina-apply nila sa di pagkamatuwid. May mga Biblia din po yan. Marami po, no? Nagbabahay-bahay pa yan, may Biblia din dala. Di ba? Panginoon din ang binabanggit yan. Di po ba? Pero tandaan po natin na nahahayag po ang puot ng Diyos dito sa mga taong ito na di pagka makadiyos ang ginagawa. Pag sabing di makadiyos, ang ginagawa nila ay laban sa Diyos. Pag sabing di makadiyos, hindi namumuhay ng ayon sa sinasabi po ng ating Panginoon. Yun pong tao na di makadiyos. Tandaan po natin mga kapatid, pagka tinignan natin ang isang tao, huwag tayo maniwala sa bibig. Amen? Kasi lahat naman, binabanggit ang Diyos. Ang diablo rin, binabanggit niya ang Diyos. Nanginginig pa sa Diyos. Diba? Saan po ang palatandaan natin? Ang palatandaan natin, yung kanyang buhay talaga, ay gumagawa siya para
sa kalooban po ng ating Diyos. Amen po? Yun po ang palatandaan po natin, mga kapatid. Okay? Ano ba po ang sabi dito, mga minamahal, sa verse 18? Malinaw na ang puot ng Diyos ay hinayag mula sa langit laban sa lahat ng di pagkamakadiyos at di pagkamatuwid ng mga tao na hinahawakan ang katotohanan. Hawak-hawak nila ang Biblia. Ngunit, anong sabi ni Lord? Hawak-hawak nila sa di pagkamatuwid. Tingnan niyo po. Bakit sinasabi ni Lord hindi pagkamatuwid? Kasi maraming aral ngayon hindi matuwid. Amen? Maraming pamumuhay ngayon na hindi matuwid sa harapan po ng Diyos. Yung pag-celebrate lang ng Christmas, hindi po yan matuwid in the sight of God. Amen po? Nasisiyahan lang ang sarili mo. No? Nagagalak ka lang, pero in the sight of God, nagagalit po si Lord. Tandaan po natin, dapat yung gusto ng Diyos ang sundin natin. Amen? Hindi po yung gusto natin. Tama po? Bakit? Kasi tayo, nilikha lamang ng Diyos. Ang may-ari ng buhay natin ang Diyos. Ang may-ari ng kaligtasan at buhay ng walang ng Diyos. Ang may-ari ng hininga mo ang Diyos. Amen? Ang may-ari ng lahat ng mga bagay sa iyo ang Diyos. Bakit ikaw masunod sa Diyos? Dapat ang Diyos ang siyang masunod sa atin. Pastor, sa anong paraan para malalaman ko na sundin ko si Lord? Sa kanyang mga salita. Kaya nga, binigay ni Lord yung kanyang written revelation sa atin. Kaya nga, binigay ni Lord sa atin yung revealed will ng ating Panginoon. Yung naihayag, sinabi ng ating Panginoong Diyos. Di po ba? Kaya malinaw po mga kapatid, na ang Diyos na ito na ating paglingkuran, hindi ho niya tinuturo na tayo po ay mag-celebrate ng Christmas. Okay? Kaya tingnan niyo po ang mga nagsiselebrate ngayon. Ano ang nangyayari? No? Ang iba na putulan ng daliri kasi nagsiselebrate. Di ba? Oh. Ang iba naman na aksidente sa single na motor. Napapahamak. Di ba? Natanda niyo po ba, nakarang taon, may sinaksak dahil nag-agawan ng microphone, mga lasing na. Di ba? Oh. Tapos, meron din nagalit dahil kinanta niya yung paborito ng isa, yung may we. Di ba? Panalo na sana. Kaso lang, pagdating ng dulo ng kanta, my we. Imbis my way. Diba? Napakaraming mga kaparaanan na magkaroon ka ng problema, kapahamakan sa buhay. Bakit? Kasi po ginagawa yung hindi nais at kalooban ng ating Panginoon. Gusto lang kasi ng tao ay mabusog lagi sa kanyang sarili. Tama po? Gusto niya kasi masiyahan lang. Bahala na ang iba dyan, hindi masiyahan ang Diyos. Basta ako masiyahan. Hindi po, dapat bilang Kristiyano, ang buhay natin dapat ipalagay natin na masiyahan lagi si Lord. Amen po? Kasi, dapat sundin si Lord, hindi yung sarili natin. Tandaan po natin, once na sinusunod natin sarili natin, magkaroon po talaga ng trouble sa buhay. Magkaroon ng problema. Diba? Kaya nga sabi ni Lord, malinaw. Anong sabi po dito, kapatid? Basahin po natin. Sa aklat po ng Proverbs, meron pong payo ang ating Panginoon, mga kapatid. Payo po niya, no? Sa kanyang mga anak. Okay? Kaya sabi po dito, ni Haring Solomon, Verse 5, anong sabi? Trust in the Lord with all thine heart
lean not unto thine own understanding. In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tingnan niyo po, ito po ang gusto ni Lord. Nang sabi po ni Lord, kilalanin natin siya sa lahat ng ating mga lakad. Huwag tayong lalakad na hindi natin sinasangguni sa Lord kasi sigurado po yan, magkaroon ng palpak ang buhay. Amen po? Kaya nga po, may guide po tayo. Ang guide po natin, salita po ng Diyos. Nandito po, mga minamahal. Kaya, ano ba po? Ituloy natin mga kapatid. Ang chapter 6. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Tingnan niyo po. So malinaw, verse 7, be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Ito pong gusto ni Lord, no? Na ang gusto ni Lord, huwag daw tayong magpakapantas. Kasi maraming tao ngayon na para bagang alam na niya ang lahat ng mga bagay. Tama po? Na para bagang hindi, mas magaling ako dyan. Hindi, mas mahusay ako dyan. Hindi po. Kaya nga sabi ni Lord, mga kapatid, malinaw, huwag ka makapapantas sa iyong sariling mga mata. No? Kasi maraming tao, kapwa-tao, minamata-mata. Diba? Okay? So dapat, palagi ko pong sinasabi sa bawat sa atin na kahit man tayo ay pagpalain ng Diyos, punuin man niya ng Diyos ng mga pagkapala ang ating mga kamalig, dapat nandoon pa rin ang ating pagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Dapat hindi ka nagbabago na naglilingkod sa Panginoon. Amen po? Ang buhay natin dapat hindi nagbabago. Ang ugali, ang paglilingkod sa Lord, di ba? Ang pagsunod sa Panginoon, dapat nandoon. Maintain dapat sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon Diyos na buhay. Ano bang kasunod? Verse 7, matakot ka sa Panginoon at humiwalay ka sa kasamaan. So yun po ang gusto ni Lord. Matakot tayo sa Lord at humiwalay tayo sa kasamaan. Tingnan niyo po. Okay? So, sabi ng mga taong marami ngayon sa mundo, basta ako, wala ako inagrabyado na tao, okay yan. Kahit anong gagawin ko. Hindi nga po Kasi po, tandaan po natin, katwiran lang po yan ng isang tao. Pero pagbasihan natin katwiran po ng Diyos, dapat ang susundin po natin ang ating Diyos. Kaya nga sabi ni Lord, sa pangitan po ni Haring Solomon, matakot sa Panginoon at humiwalay sa kasamaan. Kaya nga tayo, pinapahiwalay po ni Lord. Tama? Kaya nga tayo, ayaw ni Lord na tayo sasama doon. Kasi po, may tendency na tayo po ay magiging katulad doon nila. Tama po? Okay? So, malinaw po yun mga kapatid. Kaya, ang pakay, ang nais po ng ating Panginoon ay tandaan po natin, ang layunin po niya para po tayo ay iligtas sa atin pong mga kasalanan. No? As a Christian, kung atin pa rin gawin ang mga bagay na ito, katulad po ng mga ayaw ng Panginoon, mag-celebrate ng mga piyesta, ng mga Christmas, malinaw po, tayo po ay nasa mali pa rin at nananahan pa rin sa mali. No? Kaya po, dapat sundin natin yung payo, yung nais, ang kalooban po ng ating Diyos na buhay. Si Lord po, hindi yung pinanganak ng December 25. Amen po?
wala ho nakatala, wala ho sinasabi, wala indikasyon ang Biblia, ang salita po ng Diyos, na pinanganak po siya ng December 25. Pinanganak ang ating Panginoon Kristo, walang duda, 100%. Amen? Pero, walang sinasabi ang Biblia kung December 25 siya pinanganak o kung kailan siya pinanganak. Di po ba? Unlike po sa atin, alam po natin kung kailan tayo pinanganak. Tama po? Kaya may kaarawan ng ating kapanganakan. Kaya nga po tayo nagpapasalamat sa Lord. Amen po? Okay? Kaya nga po tayo, meron tinatawag na Thanksgiving Day kasi nagpapasalamat tayo sa Lord. Dahil yung araw ng ating kapanganakan ay dinugtungan pa ni Lord, dinagdagan pa niya. Nakarating tayo sa araw na yon. Tama po? Kasi alam natin yon. Paano tayo magpapasalamat o paano tayo magtinatawag na mag-celebrate doon sa Panginoon kung hindi naman natin alam ang kapanganakan po ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat ito po yung Christmas ay idinugtong nila, mga kapatid, sa piyesta ng kanilang santo. Hindi po pwede yun. Tama? Yun talaga ang motibo nila. Kaya, di ba uso ngayon, itong December, maraming mga piyesta-piyesta. Tandaan po natin, bakit po hindi tayo na may piyesta? Kasi po, ang kanilang paghahanda, kanila po yung inahain sa kanilang ribulto. Tama? Kasi ang piyesta, kaya sila nagpipiesta dahil sa ribulto. Tama po? Kaya ang paghahain nila, pagluluto nila, para po yan sa ribulto sa kanilang piyesta. Isa na ngayon doon yung ating motibo. Tama? Okay? Kaya ho mahirap. Kasi ang tunay na Kristiyano hindi talaga ayon doon sa mga ginagawa ng mga pagano, ng mga mga tradisyon, mga reliyon na ginagawa po ngayon ng mga tao. Bakit? May warning si Lord sa atin. Basahin po natin Colossians chapter 2. Kung bakit hindi talaga natin yung ginagawa, mga kapatid. Colossians chapter 2. Okay? Basahin po natin Colossus kapitulo 2. Talata po ay 8. Colossians chapter 2 verse 8. Sabi dito, sa wikang Tagalog, mag-ingat. No? Winawarningan po tayo ni Lord. Mag-ingat na baka kayo ay mabiyag ng sinumang tao sa pamamagitan ng pinusupiya at walang kabuluhang panlilinglang ayon sa tradisyon ng mga tao. Tingnan niyo po. Pag sabing tradisyon ng mga tao, ibig sabihin, mga katuruan ng tao. Hindi po yan katuruan ng Diyos. Amen po? Mga invento po yan ng tao. Okay? Ituloy ho natin, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan. Yan pala ay mga pasimulang aral ng sanlibutan. O diba? Ayong ginawa ni Emperor Aurelian, ang ginawa ni Emperor Constantine, yun din po yun, pasimula din po yun nila. No? Pasimula ng sanlibutan, ng aral ng sanlibutan, yun po ginagawa, tradisyon. At hindi ayon kay Kristo. Yung mga bagay na ito, hindi pala ito nais ng Panginoon. Hindi pala ito ayon sa gusto, sa nais ng ating Panginoong Diyos na buhay. Kaya may warning po si Lord, mag-ingat. Diba? Diba? Pagka nakita natin ng isang bahay, mag-ingat sa aso. So, siyempre, mag-ingat tayo, baka tayo makagat. Diba? Ano pa po yung pinag-ingatan natin sa bahay? No? Beware. High voltage. Diba? May kuryente, yung bahay. Pinaikutan ng live na kuryente. Di ba may nakalagay? So mag-ingat tayo, sabi ni Lord. Okay?
Kaya sa ating paglilingkod nito, ay malinaw po na tayo po'y tinuturuan ng Diyos na ang mga bagay na ito ay hindi dapat nating gawin. No? Sapagkat ang purpose ni Lord, kung bakit po siya pinanganak, mga kapatid, ang sabi po ng banal na kasulatan ay sapagkat ililigtas niya ang kanyang mga tao sa kanilang mga kasalanan. Sino yung ligtas? Mga tao, which is the people of God. Mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Yun po yung ang ililigtas ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, sabi po ng ating Panginoon, basahin po natin ang John chapter 6. Okay? Mga kapatid, John chapter 6, verse 37. Sabi po ng ating Panginoon, sa pagitan po ni John, lahat na ibinigay ng Ama sa akin ay lalapit sa akin. Sino ang binigay ng Ama? Yung mga hinirang before the foundation of the world. At siya na lumapit sa akin, hindi ko kailanman itataboy. Verse 38, sapagkat ako ay bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin, yung Ama. Verse 39, at ito ang kalooban ng Ama na nagsugo sa akin, na sa lahat ng kanyang naibigay sa akin. Sino ang binigay ng Ama sa kay Kristo? Yung kanyang mga hinirang before the foundation of the world. At ang sabi ho dito, ay hindi ko dapat maiwala ang sinuman, kundi dapat ibangon itong muli sa huling araw. Tayo po yun, mga kapatid. Tinubos ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya the works of our Christ on the cross, Christ is our redemption. Siya po ang nagtubos sa atin. Tama? Christ is our cleansing. Siya po ang naghugas sa atin, sa ating mga kasalanan. Christ is our reconciliation. Kaya tayo nagkaroon ng reconciliation dahil kay Kristo. Sapagkat tandaan po natin, tagapamagitan sa Diyos Ama at sa atin, no other than our Lord Jesus Christ. Christ is our acceptance. Siya po ang tumanggap sa atin. Hindi po tayo ang tumanggap kay Kristo. Paano tayo tatanggap kay Kristo samantalang tayo ay patay? Dahil sa kasalanan ng pagsuway. Di ba? Tayo ang tinanggap ni Kristo. Tama po? Basahin po natin ang Ephesians chapter 1, verse 6. Tayo po ang tinanggap ng Diyos, mga kapatid, sa pamamagitan po ng ating Panginoon Kristo. Ephesians chapter 1, verse 6. Anong sabi ho dito, mga minamahal? Sa kapurihan ng kalahatian ng kanyang biyaya, nino ng Diyos, kung paanong nagawa niya tayong mga tinanggap sa iniibig. Sinong tumanggap? Ang Diyos. Tayo po pala ang tinanggap ng Diyos, mga kapatid, sa kanyang iniibig. Kaya nga sabi ni Lord, ng ating Diyos Ama, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito na po yung Kristo na binigay sa atin. Okay? Kasi po tayo ang tinanggap ng Diyos una, bago natin tinanggap ang kanyang mga salita. Amen po? Oh. Ano pang sabi natin, Panginoon? John chapter 15 verse 6, ano sabi? Ye have not chosen me, but I have chosen you. Hindi tayong pumili sa Diyos, mga kapatid. Kaya lang man tayo ngayon naglilingkod sa Diyos dahil una tayo pinili ng Diyos sa kaligtasan. Amen po? Una tayo pinili ng Diyos sa buhay na walang hanggan.
Anong sabi po dito mga kapatid? Ng 2 Thessalonians, ito po yung purpose kung bakit po ang ating Panginoon Kristo ay pinanganak, na ang sabi po ay ililigtas niya ang mga tao niya mula sa kanilang kasalanan. 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, datapwat kami ay marapat na laging magbigay pasalamat sa Diyos, sabi ni Pablo, para sa inyo. Sinong kausap niya? Yung mga taga-Thessalonica, yung church ng Thessalonica. Mga kapatid na inibig sa Panginoon, dahil buhat sa pasimula ay pinili kayo ng Diyos. Saan tayo pinili ng Diyos? Sa kaligtasan. Kailan tayo pinili? Buhat sa pasimula. Okay? Buhat sa pasimula ay pinili kayo ng Diyos sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu. Kaya di ba, nung tayo po ay pinili ng Diyos, nung tayo po ay tinubos ni Kristo, tayo din naman ay binanal ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo nagiging isang matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tayo ay naging bago na dahil sa Espiritu ng Diyos. At ang sabi dito, at pananampalataya sa katotohanan. Bago ka mananampalataya sa katotohanan, pinili ka na sa kaligtasan. Amen po? Yun po ang una. Okay? So malinaw po, no? Christ is our acceptance. Christ is our substitution. Na himbis tayo ang magbayad, siya po ang nagbayad ng ating kasalanan. Substitution. Okay? Ano pa? Christ is our remission. Christ is our forgiveness. Siya po nagpatawad sa atin. Christ is our perfection. Christ satisfied God. No? Kaya nga ginawa ito para masatisfy ng Ama. Okay? Ano ba po? Christ is our justification. Christ is our salvation. So yun pong layunin kung bakit pinanganak ang ating Panginoon Kristo. Amen po? Hindi para i-celebrate ang Christmas. Amen? Kundi ang layunin po ng Diyos para tayo iligtas, para tayo tubusin sa atin pong mga kasalanan. Kaya po mga kapatid, ang sabi po dito, mga minamahal ng ating Panginoon, bago tayo magtapos, Matthew chapter 1, verse 21 po ay malinaw. Okay? Na ang sabi po dito, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. Ang tinubos po ni Kristo, tandaan po natin, people of God. Ang mga salita po ng Diyos sa Biblia para po sa people of God. Dahil kung hindi ka people of God, hindi ka makinig ng salita po ng Diyos. Ang sa Diyos nakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Ang sa Diyos ay people of God. Amen po? John chapter 8 verse 47. Sabi ng ating Panginoon, ngunit hindi ninyo pinapakinggan sapagkat hindi kayo ang anak ng Diyos. Hindi kayo sa Diyos. Okay? So malinaw po yan mga kapatid. Verse 22. Anong sabi? Now all this was done. Nangyari. It might be fulfilled. No? Nagkaroon ng katuparan, which was spoken of the Lord by the prophet saying, verse 23, behold, ito na po ang katuparan, a virgin shall with child and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel,
which being interpreted is God with us. Tingnan nyo, nagkaroon ng katuparan ang hula ni Isaias dito po sa Bagong Tipan. Nang ibig sabihin ng Emmanuel, God with us. Ano ba pa sabi? Verse 24, Then Joseph being raised from sleep, no? Nung natutulog si Jose, no? Siya po ay bumangon mula sa pagkatulog. Did as the angel of the Lord had bidden him. No? Kasi meron pong ipinagbilin sa kanya. Yung anghel ng Panginoon and took unto him his wife, and knew her not till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Pag sabing Jesus, ibig sabihin Savior. Pag sinabing Christ, ibig sabihin anointed. Kaya nga, Jesus Christ. Tagapagligtas, kinasihan. Anong kinasi? Kapangyarihan ng Diyos, sapagkat siya ay lalang ng Espiritu ng Diyos. Para tayo po ay iligtas sa atin po mga kasalanan. Tandaan po natin, ang katubusan, hindi po ito para sa lahat-lahat ng mga tao sa mundo ito. Para kaninong katubusan? Para lamang po sa mga hinirang ng Diyos before the foundation of the world. Kaya ang sabi ng Revelation chapter 5 verse 9. Okay? Sa wikang Tagalog, Revelation chapter 5 verse 9, panghuli po. At sila ay mawit na isang bagong awit na nagsasabing ikaw ay karapat-dapat na kumuha ng aklat at magbukas ng mga tatak nito. Sapagkat ikaw ay pinatay. Sinong ikaw? Si Kristo tinutukoy. At tinubos kami, sabi ni John, sa Diyos sa pamamagitan ng iyong dugo. Sino ang mga tinubos? Mula sa bawat angkan. Di ba? At wika, at bayan, at bansa. Ang tinubos po mga kapatid, yung mga tupa ng Diyos, tinubos na po yan ng ating Panginoon. Saan? Sa bawat angkan, wika, bayan, at bansa. Kaya si Kristo may tinubos sa China. Bawat bansa. May tinubos sa Russia. Okay? May tinubos sa iba't ibang bansa. Hindi lang po natin alam yan kung sino. Sino nakakalam? Si Lord. Amen po? Kaya ang kaligtasan, gawa po ng Diyos. Hindi po natin gawa. Hindi lang po tayo ligtas. Maraming ligtas, maraming tupa si Lord sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Amen po? Kaya mali ang mga tinuturo ng mga maraming reliyon ngayon na sinasabi nila, kami lang ang ligtas, hindi kayo. Bakit sinabi nila yon? Kasi hawak nilang kaligtasan, sila ang nagdideklara ng kaligtasan. Amen po? Bakit naman tayo ay sabi natin, may mga niligtas sa Lord sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako, iba't ibang wika, iba't ibang bansa. Bakit? Kasi po si Lord talaga ang nagligtas. Amen. May pagkakaiba? May pagkakaiba po ba? Amen. May pagkakaiba. Malaking pagkakaiba. Bakit? Maraming mga ngaral ngayon, dala-dala nila ang kaligtasan. Para bagang dala-dala nila yung binhi pagdating doon sa anong isasako. Hindi po. Si Lord ang
may dala ng kaligtasan. Amen? Si Lord ang nagbigay ng kaligtasan sa atin. Hindi po ang dikta ng tao. Hindi po dahil sa desisyon ng tao. Amen? Diba? So malinaw po yan, mga kapatid. Alam niyo po ba yung mga mangaral na yan, mga nandarambong mandarayang mga ngaral. Tapos, tatakutin minsan pag nasa simbahan na, kung hindi dahil sa akin, hindi ka ligtas. Kaya bigyan mo ako ng rapture. Bigyan mo ako kasi pinagpala ka naman ng Diyos dahil sa akin. O bigyan mo ako ng bahay at lote. Diba? O birthday ko ngayon. No? Kailangan, bigyan mo ang pastor, birthday ko ngayon, bigyan mo ako ng kotse. Marami po yung ganyan, nakakalungkot. Bakit? Bakit na nagawa yun? Kasi, nasa isip po nila na sila ang may hawak ng kaligtasan, ng kaluluwa ng isang tao. Hindi po. Ang Diyos ang siyang may hawak, ang Diyos ang siyang nagbigay, ang Diyos ang siyang may-ari ng ating mga buhay. Kaya ang kaligtasan natin, biyaya ng Diyos. Amen? Bakit biyaya ng Diyos? Kasi ang Diyos po ang gumawa, hindi po tayo. Kaya nga merong substitution di ba? Merong redemption. Walang kabuluhan ang redemption kung patanggapin mong tao dahil sa desisyon mo. Dahil sa desisyon niya. Anong kabuluhan pa ng katubusan ni Kristo? Di ba? Kaya nga po malinaw mga kapatid, na dapat po natin makita ang layunin kung bakit pinanganak ating Yesu Kristo para po iligtas ang kanyang mga tao mula sa kanyang mga kasalanan. Kaya ang ginawa ni Kristo, from birth, anong kasunod? To crucified. Anong kasunod? Mula sa crucified, ano nangyari? Death. Pagkatapos ng death, anong ginawa natin kay Yesu Kristo? Di ba? Nag-burial? Hindi naman ang ating Yesu Kristo nagpasunog. Yan. Burial, and then, after 3 days, ano nangyari? Resurrection. Tingnan niyo po, gano'ng kabuti ang Diyos. Ang purpose, para tayo iligtas. Kaya ang nagliligtas sa atin, ang Diyos, hindi po ang tao. Amen? Purihin po ang Diyos, nawa, pinagpala po tayo ng masalita ng Diyos. Purihin po ang ating Panginoon sa kanyang lahat na kalwatian at karangalan po mga kapatid. Tayong lahat